Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, iniibig ka ng Diyos. Papayagan mo ba ang Diyos na ibigin ka kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, kahit hindi ka pa nagbabago? Kasi napakalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Kaya magbalik tayo sa Panginoon. Tanggapin natin ang Kanyang pagpapagaling, ang Kanyang pagmamahal. Tanggapin natin ang Kanyang pagpapatawad. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniuutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin ko sa tabak ang iyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati. Nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ay magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinatalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinatalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan nila ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yung hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Hallelujah, 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 hallelujah.
Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mo na maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dito po sa Ebanghelyo, nang marinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. May katabi ka ba? Napakayaman ba ng katabi mo? Sino ba mayaman dito? Ayan, sila brother yata. Ano? Napakayaman. Pero ito, malulungkot ka ba kapag nagbigay ka? Malulungkot ka ba kapag ibinigay mo ang lahat? Ganoon kasi yung sabi dito, no? Ibenta mo ang lahat ng iyong, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Yun yung sabi sa kanya ni Jesus. Kasi naghahangad siya ng buhay na walang hanggan. Sundin mong mautos, ginagawa niya. Napakabait nitong binata na ito. Hindi ko alam kapanali kung kaya mo to. Yung bang lahat talaga ng utos, nasusunod mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ang galing nung bata na ito, ng binata na ito. Ginagawa niya ang lahat ng utos. Kaya lang, hindi lamang po pagsunod sa mga utos, nandoon din yung pagtulong, pagbibigay. At doon po nalungkot yung binata kasi ang sabi dito ay napakayaman niya. Kaya ang tanong po sa atin, ikaw ba malulungkot ka rin ba kapag ibinigay mo ang lahat? Malulungkot ka ba? Sa Ebanghelyo, ganun kasi yung nangyari. Nalungkot yung binata. Bakit ba nalulungkot kapag ibinigay ang lahat? Hindi ba pwedeng magbigay, pero magtitira sa sarili? Pwede bang magtira sa sarili? Magbibigay kaya lang, konti lang, magbibigay dahil kaya lang may ititira sa sarili? Magkano ang ititira mo? Kapag tumulong ka, hanggang saan ang itutulong mo? Kapag naglilingkod ka, maglilingkod ka lang ba hanggang kaya? Paano pag napagod ka na, titigil ka na? Kapag nagmamahal ka, baka magmahal ka, pero kapag nasasaktan na, titigil na? Kaya kapag nagbibigay tayo, may mga pagkakataon, may reserba, nagtitira para sa sarili. Pag naglilingkod tayo, minsan may limitasyon. Nagmamahal tayo, pero may mga parte ng puso natin na ayaw
nating ipagkaloob. Lord, ibibigay ko sa ito, pero ito lang po, ha? Yung iba sa akin. Pero ang hamon ni Jesus dito sa binata ay hindi lamang yung tungkol sa pagbibigay ng pera. Kaya mo bang ibigay sa Diyos ang buo mong sarili? Yan naman yung utos ng Diyos, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, buong isip. Yun yung utos ng Diyos sa atin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun yung dalawang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos buong buo. Kaya mo bang ibigay nga ng buong buo ang lahat sa Diyos? Kasi may mga pagkakataon nagbibigay tayo pero walang puso. Naglilingkod pero magbigay lang, maglingkod lang. Nagmamahal pero kalahati lang. Uso ngayon yung salitang mema. Alam niyo ba yung mema? May masabi lang, may maibigay lang, magmukhang may itinutulong lang, mema. No? Yung, kumbaga, meron lang, pero bare minimum. Nagdadasal ka, pero konti lang, kalahati lang. Kung may gagawin ka, kapanalig, siguraduhin mo, bigay mo lahat. Kung magtatrabaho ka, give your best. Kung maglilingkod ka, give your best. Kung tutulong ka, give your best. Kung magmamahal ka, give your best. Kung susunod ka sa Diyos, give your best. Ito ha, hindi ibig sabihin nito na pababayaan mo ang sarili mo kapag ibinigay mo yung the best mo. Hindi. Hindi ibig sabihin pababayaan mo sarili mo. Yung bang uubusin mo lahat ng pera mo? O kaya hindi ka na magpapahinga? Ang hinihingi ng Diyos ay hindi a responsibility. Kasi baka nalilito tayo. Bigay mo lahat. Lahat. Oo, lahat. Pero hindi sinasabi ni Lord na pababayaan mo yung sarili mo. Hindi sinasabi ni Lord na maging irresponsible ka. Ang hinihingi niya, kapag sinabi ni Lord na ibigay mo lahat, ang hinihingi niya ay buong puso. Magkaiba po yung ibibigay mo lahat at yung uubusin ng sarili. Magkaiba po yun. Yung ibigay mo lahat, pagmamahal yun. Pero yung pag-ubos sa sarili, walang karunungan, walang hangganan, baka makasira ito sa atin. Hindi gusto ni Lord yun. Ayaw ni Lord ng nakasisira sa atin. Ang tanong ay hindi lamang kung magkanong ibibigay mo. Ang mas mahalagang tanong ay, buong puso mo ba itong ibinibigay? Buong puso mo ba itong ibinibigay? At yun ang gusto ni Lord. Kung magbibigay ka, kung magdadasal ka, kung magmamahal ka, kung maglilingkod ka, buong puso, magmahal, maglingkod, magbigay. Kasi yun ang tinitignan ng Diyos yung puso natin. Hindi lamang yung hawak ng ating kamay, bagkus yung puso na ipinagkakaloob natin sa ating kapwa at sa mga nangangailangan. At ito kapanalig, ano ba yung biggest regret ng tao? Yung bang sa bandang huli ng kanyang buhay, dapat pala ibinigay niya ng buong puso, pero hindi niya ginawa. Sa bandang huli, ang dami-dami niyang pinagsisisihan, pinanghihinayangan, ang dami niyang regrets. Yung mga sana pala nung bata ako, nag-serve ako sa simbahan. Sana pala nung humingi ng tawad yung asawa ko, hindi ka naman kukonsintihin, pero pinatawad ko, tinulungan ko para itama niya yung mali at hindi ako malis na lamang bigla.
Dapat pala inintindi ko yung anak ko. Kasi ang tiningnan ko ay yung mali lamang niyang ginawa. Hindi ko nakita yung mga pinagdaraanan niya, yung mga luha niya, yung mga sakit niya. Hindi ko siya na inunawang. Hindi ako nagbigay ng pag-unawa. Yung mga regrets po, yung mga pagkakataon na dapat ay tumulong tayo ng buong puso. Yung mga pagkakataon na dapat ay, yung bang nagsinubukan natin isa pa, isang try pa, isang subok pa, isang simba pa, isang pagluhod pa, isang pagkakataon pa, isang paglapit pa sa Diyos. Pero hindi natin ginawa kasi pagod na tayo, hirap na tayo, ayaw na natin. Pero kung gagamitin mo yung puso mo, baka sinubukan mo ulit. Baka nagdasal ka ulit. Baka inunawa mo ulit. Baka tinulungan mo ulit. Hindi mo kinukonsente. Pero baka pinatawad mo ulit. Mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos ay hindi yung maging irresponsable ka. Kaya nga di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa kung paanong iniibig mo yung sarili mo. Kung wala kang pagmamahal sa sarili at pinababayaan mo yung sarili mo, wala kang pagmamahal na maipagkakaloob. Yung iniutos ni Jesus dito sa binata, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian ng pamahagi mo sa dukha, ang pinagbilhan. Hindi lang naman nagtatapos doon Meron pa anyaya Sumunod ka sa akin. Nung linggo, di ba, kapistahan ni San Roque. Ganun ang ginawa ni San Roque. May kaya siya, mayaman. Pero binenta niya lahat. Binenta niya yung lahat para pabayaan niya yung sarili niya. Hindi. Nag-alaga siya, naglingkod siya. May mga binigyan siya ng gamot. Ginamit niya para magmahal. May mga taong hindi natuwa sa kanya. May mga hirap din siya sa buhay, nagkasakit siya. Pero aasa sa mundo, sa talino mo, sa yaman mo, sa diskarte mo, sa tao, o sa Diyos. Kung umaasa ka sa Diyos, may mga pagkakataon sasabihin ni Lord, you have to let go of this. Kinakailangan iwanan mo to. Kinakailangan putulin mo to. Kung nakasasama, tanggalin mo. Ngayon, kung dalawang mabuti naman, tingnan mong mabuti. Kasi baka hinahadlangan ng bagay na ito na hindi naman masama. Pero baka hinahadlangan ng bagay na ito ang mas mabuti, ang mas malaki na plano ng Diyos para sa iyo. Na pinagawa ni Jesus sa binata na ibenta yung ari-arian, hindi para parusahan siya, kundi dahil tatawagin siya ng Diyos para sumunod sa Kanya. Kumbaga may maganda palang plano ang Diyos. Kaya may mga pagkakataon, you have to let go of something. May mga puputulin, may mga tatanggalin, may mga isasacrifice. Hindi para pahirapan, hindi para palungkutin, bagkus para makita mo yung tunay na magpapasaya, yung tunay na magbibigay ng kapayapaan, at magiging daan upang ikaw ay lalo pang pagpalain ng Diyos. Kaya dun sa tanong na, malulungkot ka ba kapag ibinigay mo ang lahat? Kung nagbigay ka ng hindi bukal sa puso, malulungkot ka. Pero kung nagbigay ka, bukal sa puso, naglingkod, nagsakripisyo, tumulong, nagmahal buong puso, ito ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. At sa bandang huli, walang mawawala. Kasi ang Diyos
ang magagantimpala sa iyo ng sagana. Amen. Hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ating itutugon, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at tagahari. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig ko, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, ilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon. Ngiyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli niyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang maginagawa ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at may pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mapagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Hiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang tunay na pinakamahalaga sa ating buhay. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus
sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit. Pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo at ambunin yung pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang sangbayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpaas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbubasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at buting Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay,
ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin rito ang lahat ng masamang makapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatalin kaming sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti amut noque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestisti Om eis. delictamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iutas insciamus, qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin sa Jose kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami